Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, dalawang topic ang pag-uusapan natin. Unahin nga natin ito. Alam mo yung bahay? Yung bahay na kumakalat? Ano ba yon? Pero sabay-sabay natin tuklasin, dito sa chat GPT. Tanong natin, ano bang meron dyan sa bahay na yan? Yung, pakita ko sa inyo yung bahay. Asan yung bahay? I-search ko muna. Ayan, na-attach ko na yung bahay. Itong bahay na to, oh. Pati ako tinatanong, ano ba meron dyan sa bahay na yan? Tinan natin, ano ba, anong tamang prompt? Anong tamang tanong? Mahina ako sa English eh. Pwede naman yata Tagalog dito, no? Ano ang issue sa bahay na to? Issue bahay na ito. Bakit siya trending? Bakit siya trending? Tingnan natin yung sagot live. Ang bahay sa larawan ay trending sa social media sa Pilipinas, particular sa Facebook, dahil sa mga kumakalat na peking balita at mga horror stories na inuugnay dito. Narito ang pangunahing dahilan kung bakit ito naging usap-usapan. Una, maling impormasyon. Maraming post ang nagsasabi ito isang haunted house kung saan may nagganap umanong karumal-dumal na krimen o pagpatay. May mga kumakalat din na video na skandal o brutal daw ang nilalaman. Ngunit ito ay madalas na ginagamit lamang bilang clickbait para makakuha ng likes, shares o para mag-promote ng ibang links. Tunay na lokasyon. Sa katotohanan, ang bahay na ito ay hindi matatagpuan sa Pilipinas. Isang inabandonang bahay sa Detroit, Michigan, USA. Ang larawan ay ibinahagi ng isang serye ng mga litrato na kinuha noong 2018 na nagpapakita ng mga abandonadong kabahayan sa mga kalsada ng Robinwood at Gricksdale Avenue sa Detroit. Meme at engagement bait. Dahil sa luma at nakakatakot nitong itsura, ginagamit ito ng mga Facebook pages para magtanong anong meron sa bahay na ito. Para humakot ng komento mula sa mausisang netizens. Sa madaling salita, ang bahay ay trending dahil sa fake news. At walang katotohanan. Ang mga kwentong katatakutan na ikinakabit dito ay kinakabit dito sa local social media. Gusto mo bang malaman kung paano ma-verify ang ibang viral na nasa larawan? Hindi na. Ito lang. 'Di ba? Meron ngang ano dito, may sinasabing cannibal daw eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Pero ayon sa chat GPT, no? Tingnan nga natin sa Gemini. Tingnan natin, Gemini naman. Gemini AI. Ah, upload tayo yung picture. Anong meron dito sa bahay? Bakit trending? Ito natin ang sagot ng Gemini. Nahirapan ang Gemini ah. Pero mas maganda ang mas maganda ang Gemini kaysa sa Chat GPT. Nahihirapan si Gemini sumagot, nahihirapan. Ba't ako so yan. Ito na. Pagal naman na ito. Siguraduhin mo maganda yung sagot mo ha. Gemini ha. Yan, ang nakalagay dito. Ano to?
I'm trying to figure out the buzz around the particular White House photo. My initial thought is to identify the architectural style, which seems modern. I'm also asking myself, what's the big deal? Why is this house trending? I'm seeking to understand its identity or no any noteworthy significance. Now, I've confirmed this White House is indeed Bamban Mansion linked to Alex Guo. Ano daw? May focus shifts to understanding its visual. Siguro na may nababasa siyang ano no, may nababasa siyang mga article na may mention si Alice Guo. Inuugnay lang naman kay Alice Guo. Pero hindi naman ano, trending ito dahil sa naging sentro ito ng mga investigasyon sa Senado at mga balita nitong nakaraan. Pero sabi sa ChatGPT sa US daw eh. Ewan, ang gulo nila. Pero mas pinapaboran ko yung explanation ng ChatGPT. Galing daw yun sa ano eh, sa US eh. Whatever, no? I-comment nyo nga sa baba. Anyway, proceed tayo dito sa next na pag-uusapan natin. Ito pinasa din sa akin eh. Itong video na to, ito ay galing kay Mark Anthony Cruz. Napanood ko na ito once, no? Pero maganda naman yung message ng video. Pero mukhang may mali. Panoorin natin mga men. Kung ano yun. Kasi ano eh, ito yung ang lesson dito ay pagiging grateful eh. Play natin. Dad, asan po yung gift namin? Dad, Oh, yung gift po namin for New Year po nasan na? ito. Fridge po. No. Unlimited food. Ano to? TV po. No. Unlimited Netflix. Eto, ano to? Modem po. No. Unlimited Wi-Fi. Ano to? A car. No. Unlimited transportation. Ano to? A house. Nope. A happy home. Sino siya? Mom. Nope. Unconditional love. Always be grateful. Makaka-copyright tayo. So, yun yung ano, yung lesson. Kaya lang, parang may mali. Hindi, sa akin lang yun. Kung tama naman sa inyo, wala namang problema. Di ba? Parang may mali. Kasi ang tinatanong kasi ng anak nila, yung gift nila eh. Kasi itong, katulad Dad, yun na. Yung gift, Asan po yung gift namin? Dad, Oh, yung gift po namin for New Year po nasan na? ito. Fridge po. No. Unlimited. kasi itong mga pinapakita ni kuya na to, bilang ama kasi, provider ka eh. Normal na ito. Iba yung gift. Iba yung gift. Siguro kung may gustong matutunan yung mga bata regarding sa gift, no? For example, ganito. Ang gawin yung nagmarunong eh, no? Hindi, para swak. Kasi para sa akin, hindi swak eh. Siguro kung tungkol sa gift ang pag-uusapan. Halimbawa, ang ganitong skit na maganda, reregaluhan mo yung anak mo ng cellphone. Tama? Tapos, ang niregalo mong cellphone, hindi iPhone, kundi China phone. Yung mura, yung Vivo. Or kung ano mang cellphone na mura, no? Tapos pag binuksan nung bata, madidisappoint siya. Akala ko iPhone. Ang ini-expect ko iPhone. Doon mo ipasok yung lesson na yung ibang bata nga, hindi makabili ng cellphone eh. Buti nga kayo, may cellphone kayo. 'Di ba? Hindi napupulot yung pera. Dapat grateful kayo na nabigyan kayo ng gadget. Ganun dapat. Kung tungkol sa gift. Pero kung tungkol dito sa yung pinapakita na na halimbawa ganyan pinapakita ni kuya na unlimited food, unlimited Ang magandang skit naman dito,
kunyari, yung anak nyo, hindi makontento. For example, ayoko ng ulam. Or ayoko dito sa bahay, ang boring-boring dito sa bahay. Gusto kong pumasyal. 'Di ba? Or ano ba naman itong kotse na gagamitin ko, luma na. Ganun dapat kasi parang hindi siya swak talaga eh. Although maganda naman yung lesson, no. Maganda naman yung pinaiintindi nila dun sa video na maging grateful kasi nga swerte nila may unlimited ano, pero hindi siya swak do sa paghahanap ng gift eh. Tama ba ako? Kasi yung gift kasi hindi ano eh, when you say gift, hindi siya pangkaraniwan kasi na binibigay. Kasi itong pinakita ni Kuya na to, sige, no, gift of life, gift of comfort. Pero hindi eh. Alam natin ang gift, binibigay yan pag may special na occasion. Itong mga pinapakita ni Kuya na to, yung fridge na yan, yung unlimited food, ek-ek na yan, o yung unlimited Netflix na yan, roll mo yan as, as a parent, or isang, excuse me, roll yan as, as tatay, na isang provider, head of the family, na i-provide mo yung mga yan. Yan, common na yan sa'yo. Bagamat luxury yan sa iba, di ba? Iba yung gift. Iba yung gift na tinutukoy. Di ba, men? Nagigets niyo yung ibig ko sabihin. Parang medyo lang, kasi yung mga tinuturo mo na yan, kahit ikaw din naman nakikinabang dyan eh. Kumbaga, essential na sa family nyo yan eh. Well, yun ang take ko, pero kung wala namang masama kung tanggapin nyo na okay din naman itong video. 'Di ba? Medyo na medyo na confused lang ako do sa tema. Kasi naghahanap ng gift yung anak, tapos biglang pinakita yung mga common na para bang sinasabi mo naghahanap ka pa ng gift. Para bang sinasabi na hindi ka na dapat gifan. dahil lahat naman kompleto ka na dito sa bahay. Hindi pa rin. Siyempre, ang gift kasi parang nagsisimbolize yun sa reward eh, na para bang dahil special ka ngayong araw na to, dahil birthday mo, may gift ako sa'yo. Siguro ang maganda nga, katulad ng sinabi ko kanina, ginifan mo yung anak mo ng, halimbawa, picture, yung family, tapos sasabihin ng anak mo, ano ba yan? Picture lang naman pala niregalo mo sa akin. Akala ko bagong laptop or bagong cellphone. Saka ka ngayon magagaganyan-ganyan na ang swerte mo, kompleto yung family mo, nandito kami ng mami mo, di ba? Yung iba, wala ng magulang. Anyway, yan lang naman, sinagot ko lang naman yung mga sinend sa akin na videos, tsaka mga issues. So, yun lang po. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.